Magsisimula ang kwento sa isang babae na gabi na nang makarating sa titirhan niyang apartment. Kinuha niya ang kanyang cellphone para basahin ang check-in instruction na binabanggit dito. Pinindot niya ang code na ibinigay. Nang mabuksan ito, wala ang susi na sinasabi sa check-in instructions. Wala siyang nagawa kundi manatili sa labas. Napansin niyang nakakatakot ang paligid ng bahay sa kinatatayuan niya. Kaya naman pumasok muna siya sa kanyang kotse, nakita niya din mula dito na nagbukas ang ilaw ng bahay. Lumapit siya sa bintana para tawagin ang taong nasa loob. Nang pagbuksan siya ng lalaki ng pinto, taka ito nagtanong, ganun din ang babae, dahil may ibang tao sa titirhan niya, gayong nakakasigurado naman siya na ito ang tutuluyan niya. Sa huli, pinatuloy na din ni Kit si Tess dahil gabi na at baka mapahamak pa ito sa labas. Nagpakilala na din sila sa isa't isa. Sinabi ng lalaki siya nga pala si Kit, ganun din ang babae na si Tess naman. Sinubukan pa din ni Tess na maghanap ng ibang room pero bigo ito. Napansin ni Kate na namamroblema si Tess, kaya naman pinakita niya na dapat walang ipangamba. Pinatulog niya na din ito sa kwarto niya at siya naman sa sopa na lang matutulog. Pagkalabas ng banyo, napansin ni Tess na bukas ang ilaw sa kusina. Nang makita siya ni Kate, niyaya siyang uminom hanggang sila ay parang nagkakamabutihan. Nagpaalam na si Kate kay Tess para matulog. Nang gabi ding iyon, nagising si Tess dahil nakarinig ito ng ingay. Napansin niyang parang boses ni Kit, kaya naman nilapitan niya ito para alamin. Dahan-dahan niyang nilalapitan si Kit, di niya napansin na nagbukas ang pinto sa likod niya. Nang subukan niyang gisingin si Kit, nagulat siya sa sigaw nito. Takang nagtanong si Kit kung anong ginagawa ni Tess sa kinahigaan niya. Sinabi ni Tess na bukas ang pinto at narinig niya ang boses nito. Tinanong niya din si Kit kung ito ba ang nagbukas ng pinto sa kwarto niya. Sinabi naman ni Kit na hindi, kaya bumalik na lang siya sa kwarto at nilak ang pinto. Kinabukasan, pagkagising niya, nagmadali siya mag-asikaso dahil may job interview pa ito. Hinanap niya si Kit pero notes na lang nito ang nadatnan niya. Pagkalabas niya, nakita niya ang itsura ng paligid nito. Karamihan sa bahay ay sira-sira. Makikita ang mga abandonado na to. Pagkatapos ng job interview, pagkabalik niya, bigla na lang may tumatakbong lalaki mula sa malayo. Kaya sa takot niya, dali-dali niyang pinuksan ang pintuan at pinagsarhan ito. Sa pag-iisa niya, nilibot niya ang bahay at napansin niyang may isang pinto ang papuntang basement. Pagkapasok sa pintuan, nang makita agad nito ang tissue paper, agad niya itong binaba para kumuha. Kaso pag-akyat niya pabalik, bigla na lang nagsara ang pinto, kaya natrap ito dito. Kinapa niya ang bulsa niya sa pag-aakalang dala niya ang cellphone niya, pati ang susing dapat ay nasa labas ng pintuan, nadala din niya. Kumuha siya ng timba upang patungan ito at na makasilip siya sa labas. Naghalungkat na lang ito ng mga gamit na pwede niya gamitin palabas. Sa paghalungkat niya, nakita niya isang lubid na nakadugtong sa pader. Dahan-dahan niyang hinila ang lubid na ito hanggang bumukas ang katabi nitong pader na isa palang pinto. Pagkabukas ng pinto, wala kang makikita sa loob dahil sobrang dilim dito. Kaya kinuha ni Tess ang malaking salamin at nilapag sa harapan ng ilaw para tumagos ang liwanag nito patungo sa madilim na kanyang nabuksan. Nang magkaroon ng liwanag sa loob nito, pumasok siya para alamin kung anong meron dito. Nakita niya ang isa pang pintuan. Pumasok siya dito at tumabad sa kanya ang nagigitatang room. Nang makita niya ang sariwa pang hugis kamay na dugo na nakadikit sa pader, kumaripas ito ng takbo. Kinalampog niya ang bintana para humingi ng tulong. Mabuti na lang nasa labas na si Kit. Agad na inabot ni Tess ang susi dito. Sinabi agad ni Tess kay Kit ang nakita niya sa basement, kaya nakikiusap ito na umalis na ng bahay. Pero pinigilan siya ni Kit. Nakiusap siya na manatili muna habang susubukan niyang tignan kung ano nga ba talaga ang nakita ni Tess sa ibaba. Nang bumaba ito sa basement, makalipas ang ilang minuto, hindi pa din ito bumabalik. Kaya nagsimula nang mag-alala si Tess. Nakapagdesisyon siya na babain na ito. Habang tinatawag nito ang pangalan ni Kit, dahan-dahan niyang nilapitan ang kwartong nakita niya kanina. Pero wala dito si Kit. Nakapagtataka dahil ito lang ang nakita niyang lugar na pwedeng puntahan ni Kit sa basement. Pag-atras niya, natuklasan niyang may isa pang pintuan. Binuksan niya ito at nakita niya ang isang hagdang pababa. Muli niyang tinawag si Kit, pero hindi talaga ito sumasagot. Kahit na punong-puno ng takot,
Sinubukan niya pa ding bumaba. Nakailang hakbang siya bago tuluyang makaba. Pagdating niya sa ibaba, malatanal ang itsura nito. Nakakatakot ang paligid. Malayo-layo na din ang nahakbang niya. Maya-maya napansin niya may papalapit sa kanya, si Kit. Halatang halata mo sa mukha niya ang takot. Balisa ito at sinasabing huwag maingay. Niyaya ni Tess na bumalik na sa itaas, pero magkaibang daan sila ng itinuturo. Dahil sa hindi nila pagkakasundo, naabutan sila ng isang nilalang na do'y naninirahan. Hinawakan ang ulo ni Kit at paulit-ulit na pinukpok ang ulo nito sa pader hanggang sa ito ay tuluyang mamatay. Hinarap nito si Tess katapos sinigawan. Sunod na nanirahan sa bahay na iyon si AJ. Paaabutan pa nito ang gamit nila Tess at Kit. Tinawagan niya ang namamahala sa bahay, tinanong kung meron ba siyang kasama doon dahil may maayos na gamit pa ng tao ang naroon. Nagpatulong din siya na kung meron man lang bang maglilinis dahil makalat ang paligid ng bahay. Pero binabaan lang siya ng telepono at walang napala. Pumunta siya ng gimikan at umuwi ito ng lasing na lasing. Kinabukasan, naisukan niya ang lahat ng nainom niya. Napansin nito ang gamit na naiwan ng dating nanirahan sa bahay. Kaya naman naisipan niya pakialaman ang iba pang gamit baka sakaling may makita siya dito. Nakita niya ang kulay pink na laptop. Bukas, nakita niya ang pangalang Tess. Sinubukang hulaan ang password na meron dito. Pero hindi niya talaga ito mabuksan. Matapos mag-copy, napansin niya ang pinto na papuntang basement. Sa madilim na ibaba, pakiramdam niya may tao dito. Sinubukan niyang tawagin pero walang sumasagot. Hinanda niya ang kanyang sarili, kumuha siya ng gamit na kanyang magagamit sa pagbaba. Dahan-dahan siyang bumaba, pero sa pagbaba niya, wala siyang nakitang tao. Kundi salamin na nakaharap sa pader. Inilibot niya ng tingin ang mata niya hanggang sa nakita niya ang lubid na nakabit sa pader. Dahan-dahan niyang sinubukang hilain ito hanggang sa magbukas ang pinto sa itabi nito. Pinasok niya ito at nakita niya ang kwarto sa loob. Bumalik siya sa itaas para pag-aralan ang underground.